Yan, ambassadors of Christ, Kingdom of God. Yan, sa pangunguna po yan, ang aking kaibigang pastor, si Pastor Win Malorca, iba pa mga pastor, at si Sister Juliet Melchak sa US. Sila po ang nag-provide ng ating pong blessings. At yan pong puhunan ng prayer. Kaya tayo lagi nag-pray, malay nyo sa susunod, hindi lang 5 kilos, meron pang kasamang mga groceries. Amen? Palakpakan natin ang Diyos sa kanyang kabutihan. Sa kanyang kabutihan. Praise God's holy name. Nung last week, tumanggap ng mga sapatos. Yan, may mga sapatos pa, may bag, may pansit. Yan, mamaya, may, ano ba niluto ninyo? Pochero, adobo. Wow, dalawang menu. Yan. Magkadireta mo ba? Pochero at adobo. Wow. Wow, praise God. Kanina kumain ako ng tanghalian. Sarap ng pochero, ha? Puro sinusubo ko, puro saba. Pero masarap. Masarap. Masarap pala yung pochero, no? Bibira ako makakain nun, eh. Siguro dito ako nakakain at saka sa Cavite, nakakakain din ako ng pochero. Masarap, masarap. Purihin ko ang Diyos. Kaya mamaya, magkakainan tayo. Huwag kayo magmamagaling umuwi kasi magsasaing kayo. Ngayon, hindi na kayo magsasaing. Kakain na lamang. Praise God. Let's pray. Salamat po Diyos sa iyong kabutihan. Salamat po sa malayang pagkakataon na kami sumamba sa iyo, magpuri sa iyo, makinig ng banal ng salita. Sa hapon ito, Diyos, mangusap ka sa aming puso, sa aming mga kaisipan, kaming iyong lalong pagpalain at maging masunurin sa iyong mga salita. Pagpalain mo rin, O Diyos, ang mga ginagamit mo na iyong instrumento, kagaya ng aking nabanggit, upang matugunan yung aming mga pangangailangan at pangangailangan ng iyong mga anak. Maraming pong salamat sa pangalan ni Jesus. Lahat magsabi ng Amen. Ang ating paksa ay patungkol sa goodness of God, kabutihan ng ating Diyos. Diyos, isang kasalanan lang, ang tao ay pupunta ang kaluluwa sa impyerno. Ayon sa talatang ating binasa sa Romans 6:23. Aminado tayong lahat, maging bata hanggang kay Nanay Ising. Si Nanay Ising yata ang pinakamatanda dito, di ko ba? Ha? Mula sa pinakabata hanggang kay Nanay Ising, lahat tayo ay mga makasalanan. Marami tayong mga kasalanan, libo-libo. Magbilang na lang tayo, 3 kasalanan kada araw sa isang buwan. Ilang kasalanan yon? 3 times 30, 90. Sa isang taon, ilang kasalanan na? 3 times 365. That is 1,095. Yan, 1,095. Isang taon. Kung ikaw ay 40 anyos na, 40 years old, tanggalin natin yung butal, mahihirapan tayo, aabutin tayo ng dilim. Tanggalin natin yung butal. 1,000 isang taon na lang. Kung 40 anyos ka, ang sabi sa Biblia, ikaw ay merong 40,000 mga kasalanan. Kaya pag wala po yung katiyakan ng kaligtasan sa atin, tandaan natin, kada ang tao ay namamatay, sa isang kisap ng mata ang kanyang kaluluwa, sa maniwala at sa hindi, sa impyerno yan. Kaya kanina naman sa ating Bible study, niliwanag natin yan. Ang sabi ng pangako ng Diyos, kapag ikinanampalataya kay Jesus, kapag tinanggap mo si Jesus, ang sabi ng Diyos, ngayon ang araw ng iyong kaligtasan. Amen! Palakpakan natin ang Panginoon. Kaya sa hapong ito, nais ko pong dalhin sa inyo, hamunin tayong lahat, ano kaya ang magandang ating magagawa bilang ganti?
Diyos sa kanyang pagliligtas sa atin, sa pagpapatawad ng ating mga kasalanan. At dahil po dyan, nais kong ating po i-focus ang ating mga sarili upang ating papurihan ng Diyos, upang ating mapaglingkuran ng Diyos. Ibigay po natin ang gusto ng Diyos. The 3 T's. Yung tatlong ta. Letrang T. Yan. Ano ang tatlong letrang T? Una, na nais ng Diyos na atin pong ibigay. Sa kabutihang loob ng Diyos sa atin. Mga kaibigan, mga kapatid. The first T ay yung pong time o panahon or oras. Maraming tao sa ating paligid pag niyayama sa gawang Diyos, marami akong ginagawa eh. Ang daming dahilan. Amen? Pero ikaw na pinatawad ng Diyos, tayo po na nakakilala sa Panginoon, ang nais na nais po ng Diyos, na ating pangunahing ibigay ay ang ating oras, ang ating panahon, or time. Pero kapag ating pong ibinigay yan, tingnan po natin ang salita ng Diyos sa Matthew 6:33. Ang sabi po ng Mateo 6:33, but seek ye first the kingdom of God and His righteousness. And all, how many things? Yan. And all the things shall be given unto you. Kapag ating daw inuna ang Diyos, sa napakarami nating kabalahan, busy-busy ka, pero sabi ng Diyos, kapag ako'y inuna mo, tandaan mo ang pangako ng Diyos, lahat ng pangangailangan mo, idadagdag sa iyo ng Diyos. Parang ang tanong sa iyo, ano ba ang iyong kailangan? Amen? Yan. Nanonood po ba kayo ng talentadong Pinoy? Di ba ang ganda? Ang dami ng gumagayang mga station sa TV. Napagtuklas ng iba't ibang mga talents. Ang anak ng Diyos, may mga talento rin po. Yung iba inborn, yung iba bigay ni God. Sa mga bata, sa kabataan, sa nanay, sa tatay, kayo po ay pinagkaloob ng Diyos, pinagkalooban tayo ng Diyos ng iba't ibang mga talento. Ipagamit po niyo kay Lord yan. Yan. Pag binasa niyo po ang Matthew 25, Matthew 25, ang sabi ng Diyos sa kanyang mga katiwala. At yung katiwala ng Diyos na binabanggit niya, tandaan niyo, yung pong mga mananampalataya, tayo po yan. Yung pong mga katiwala, sabi ng Biblia, pinagkalooban ng Diyos ng 5 talento, 3 talento, 1 talento. At natuwa ang Diyos doon sa mga ginamit nila ang kanilang mga talento, kaloob ng Diyos. Sa ibang salin, pera ang ginamit na kataga, hindi talento. Pero ang original niyan ay salitang talent or talento. At nagaling ang Diyos doon sa tumanggap ng iisa na, nitago pa. Iisa na nga ang kanyang talento, naghukay pa siya at itinago niya. Nagalit ang nagbigay ng talento. Yun po'y parabol. Pero yun po ay may kinalaman na ang ating pong Diyos yung po ang nagbibigay ng talento. Matutuwa ang Diyos sa sino man sa atin. Itong ating gawain. Kung kayo marunong tumugtog ng organ, ng anumang instrumento, kung may instrumento, ay dalhin nyo na dito. Gamitin nyo para kay Lord. Kanino nyo ba ipapagamit yan? Yung talento nyo, kanino ba ipapagamit niya? Pag hindi nyo pinagamit kay Lord, kanino ipapagamit? Sabi ni God, bukod sa panahon, bukod sa oras, yung pong talents, or yung talento ninyo, marunong na kumanta. Sabi nga namin mag-asawa, nag-uusap kami, Ate Sita. Sabi ko, kayamanan eh. Alam nyo, pag hating gabi, magbukas kayo ng TV, manood kayo doon sa
yung Christian station, live TV ka sa Sky Cable eh. Sa Sky Cable eh. Pero yan, Standard 7, yung sa GMA, dalawa ang station na, 7 at saka yung 24 or 11. Alam niyo ang mga testimonies doon? At ako'y nabibless. Tulog na nga yung aking maging ina eh. Ako yung hating gabi kasi yun eh. Ako yung natutog na ng hating gabi. Mga alauna medya tulog ko. Nanonood ako noon. Maraming pinagaling. Maraming tinugunan ang kanilang mga kahilingan. Maraming himala ang ginawa ng Diyos. Anong ginawa nila? Ang sabi sila lang po ay hinamon ng mga tagupo ng mga host. Hinamon, magbigay ka. Magbigay ka. Iba walang-wala na, wala silang kapera-pera, nagbigay sila ng 500 pesos, yung iba nagbigay ng ang pera niya, 1,000 pesos na lang. Yun na lang, inibigay pa niya, pinadala through Western Union. Pinadala pa niya. Ano ba naging resulta? Pinagpala. Yung 1,000, tumanggap siya ng 20,000. Nagkaroon ng negosyo, umunlad ang negosyo. Naku po mga kapatid, kayo po ay nanood sa ganung mga programa. Ako po, kakasabi ko sa inyo, ako yung pastor nagpapakain, kailangan ko rin kumain. At yung kinakain ko yun, nanonood ako ng mga programa. Yan sa television. Paano ba ako mai-encourage spiritually sa aking paglilingkod? Baka nanghihina na rin ang aking spiritual na relasyon sa Diyos. So, yun ang nabibless ako. Kasi pangako ng Diyos. Give. Pag ikaw daw po'y nagbigay, yung galing sa puso mo, huwag mo na ipaalam sabi nga ng Bible, huwag mo na ipapaalam. Kahit sa kaliwang kamay, kung ibibigay ng iyong kanang kamay, huwag mo na ipaalam sa kaliwang kamay. Ibig sabihin, huwag mo na magsasabi sa mga tao, uy, ako yung alam mo, nagbigay ako ng 500 piso. Ay, wala. Ganun mo. Wala na. Pero sabi ng Bible, sa aklat ng Lucas, kabanatang 6, kapag ikaw ay nagbigay, siksik, liglig, umaapaw ang ibabalik ng Diyos sa iyo.